Kuya Regan. Ayan mga kalangga, so welcome back po sa aking YouTube channel sa Kuya Regan Vlog. So nandito tayo ngayon kay Ate Maylin. At yun nga, yung lilipatan ni Ate Maylin, ito po yung owner or may-ari po. So kasi itong bahay daw ni Ate Maylin na tinitrikan, pinaalis na si Ate Maylin. So naoobliga na si Ate Maylin. And kausapin natin ito si Kuya about po doon sa lilipatan ni Ate Maylin, kung ano magiging status ni Ate Maylin doon sa lupa, and kung ano yung una-una presyo. Sir, ganito sir, di ba ito may-ari ng lupa doon, sir? Tapos ano po yung ang status ng lupa na yon? Halimbawa kami magpapagawa ng bahay doon. Kasi ang sabi ni Ate Maylin, una rent, no? Yan, sabi ko siya, sir, para makasarili ka ng lupa, bayaran mo na sa akin. Bayaran. Kaso wala siyang pera, kaya halimbawa, kasi kami tutulong lang kay Ate Maylin. Tutulong kami. Yung lupa na yon, yung kung ano lang yung matitirikan niya, halimbawa man magkaroon kami ng budget, siguro yun ang kukunin namin, okay lang yun. Sige, paano na ito? Ganyan pa, punta na doon sa Lindiro. Sa Lindiro. So ilang square meter? Tapos yung uubusin. Wow, Ano, sir? ubusin, magkano halaga nun? Ano, sir? 5 por 8 yun, sukat namin 40 sa square 40. meter. 40. 40,000. Po. Wala nang bawas yun? Kaya square meter ang bayaran sa amin dito, sir. Square meter. Po. Kasi tulong lang naman sana namin sa kanya. Baka may bawas pa. Oo. May mga natira-tira pa yung sir doon sa kanya. Oo. Sir, kahit ibigay ko na siya, yun kay makatulong na sa kanya. May kundi pa natira. Kumbaga yun ang discount. Hindi Kasi- na nang bawasan ng presyo, basta yun natira sa akin. Kasi ganito yung ganito yung status, sir. Yung budget namin is para sa bahay niya lang. Opo. Ngayon wala pang sponsor, wala pa kaming budget pagdating po dun sa lupa. If ever na mayroon sana kaming may mag-sponsor pa unti-unti, kasi nag-aambagan lang naman eh. Hindi pa kasi kami kumbaga talagang may budget na or malaking vlogger na anytime meron tayo pambili. So ngayon, pwede ba yan kung in kaso yung sponsor may gusto mag-sponsor, installment natin, pwede ba yun? Ano ko sir sa installment sir, kaya dito installment ito 2 taon na. 2 taon na. Yung sa amin may May 5 taon. 5 taon. So, kawawa na mayari, nagbabayad kami sa milyar. Milyar. Milyarado lang yung lupa namin. Mhm. Wala pang titulo. Kumbaga tax deck lang. Tax lang. Oho. Andiyan lang kapil sa bahay. So ibig sabihin, Bago ulit kami dito sir, papasurvey naman kami. Pininasurvey may kaya inanab yung sa kalingkan, kalindiro. ang talaga, paano ibig mo sabihin, gusto mo cash? Kasi yun sir, kas. So at least maririnig ng aming mga viewers, sponsor. Kaso nga lang kung merong mag-ambag-ambag, mabuo namin yung 40,000. Baka makash namin 'yan. Pero kung sana, kung hindi kakayanin, wala kaming kumbaga cash kaagad na hawak, baka pwede installment. Hindi man abot siguro yan ng 2 taon. Grabe yan sa 2 taon. Ano sir? Ito sir, nangyari na sa amin sir. Matigas ano. Ano na lang yung sinulan. Magkano ni down sir? Ganito, babalik ako dito if ever na matanong ko yung yung sponsor namin. May live ko to, tapos doon ako makakapag-finalize kung ano talaga yung magiging status natin pagdating sa bayaran. Tapos kung magustuhan mo, okay. Kung hindi, di wala tayong magagawa, kundi maghanap kami ng ibang lupa na pwede niyang tirahan. Kasi ito kasing pagtulong namin, ang una-una talaga nito,
ang plano namin is bahay lang talaga, tulong sa kanya. Kawawa rin si sir, wala man siyang lupa. Kaya nga, Ang lupan, di, ang Bubuksukan. sabi kasi niya, nag-rent daw siya dyan every year. Yung sabi niya. Kaya yun ang nasa isip ko lang. Kaya nagkaroon lang ako ng idea, baka mayroong lupa dyan na mura lang, pwede natin tirikan, na pwedeng patirahan niya. Oo, yun lang. Ano, para hindi na nga palipat-lipat. Oo, at kahit pa paano. kawawa naman. Oo, kaya nga, yun nga yung ano namin. Ngayon, mayroon tayong mga sponsor na gusto magtanong about yan sa status ng lupa, kung pwede bang installment or pwede bang pag-ambag-ambagan, kung magkano yung presyo, kung mababa lang naman. So yun. Kaya sabi ko, Ate Maylin, baka pwede natin makausap si yung may-ari ng lupa. Baka kung ano pwede nating, baka may magawa tayo na mabili natin yung lupa para yung poste natin, wag na natin yung permanente. Kahit pa paano yung poste lang mabuhos na. Para wala nang lipat-lipat. Oo, yun ang issue. Kasi sarili na nga eh. Ngayon, if ever man na ito sinasabi mo 40,000, kaso nga lang gusto mo cash. Or kung installment man, magkano yung down. Halimbawa, sir, may maawa at sabihin, magtanong kung magkano yung down. If ever, magkano ba yung dapat? Kaya pa daw, no? Oo, magkano yung down para may kasiguruhan ba na Sa 40. Opo. Magkano sir ang ilaw niyo, sir? Come on. ito may Ang na, gusto niyo? dito sa vlog ko, ito vlog naka-video tayo sir ha. Opo. May nakikinig, may makikinig dito, may nakikinig dito sa mga ano natin sa vlog. Ngayon, itong pag-usap natin, yung result nito sa susunod pa na upload ko. At least dito mayroong idea ang ating viewer. Kaya nagtanong ko sa iyo kung magkano yung down. Ngayon, ang sabi niya, ni nanay kalahati. Ito naman, pag napanood ito at total alam naman na yung presyo, yung 40,000, di ba? Ngayon, dito makakapag-decision ako nito after na upload ko at mapanood ito ng aking sponsor, yung nag-pledge nito, nag-ambag-ambagan para sa bahay niya. Kasi yung bahay niya may pundo na ako eh. Yung lupa na. Yung lupa na lang. Lupa. Kumbaga bonus na nga yung lupa. Kung magkaroon may- ako ng sponsor, di okay. Oho. Kaya yung lupa na lang talaga yung kailangan ko na magkaroon ako ng budget. Ngayon, pag merong nag-ambag-ambag dito, kung magkano yung malilikom ko, yun pwede kong i-down sa inyo. Yun yung yun. Tapos, kung halimbawa man, matapos ko yung bahay niya, kasi halimbawa, nakapag-down kami, makuha namin yung sinasabing 20,000. Matapos namin yung bahay niya. Kasi ang plano namin, gusto man namin baguhin din yung trabaho niya. Gusto ko magluto-luto na lang para hindi ako mahirapan masyado sa trabaho kasi ang mga bato talaga mabigat. Sobrang bigat po. Yun nga ang plano namin. Kung sana lang sumobra yung budget natin, magkano lang mambaga yung puhunan ng ng mga ulam-ulam, di ba? Oo. At least, ganito yung gagawin natin. Kung sumobra yung budget natin, magkakaroon ka ng puhunan. Magkakaroon ka ng puhunan. Tapos, yung iba, ihulog na natin kay sir. Kung may sumobra. Para wala ka ng problema pagdating ng oras. Pero, kasi alam ko talaga sir, sobrang mahal baga ng materyales. Diba? Mahal talaga material. Sobrang mahal ng Yung materyales. bahay ko, sir, gani, yung tarapal yung Trapal. pinto. Oh. Wala pang pinto. Wala pang pinto. O, bagong gawa din. Bagong gawa. Magkano na nagastos? Ay, malaki-laki na, sir. Oh. Naabot sa mahal. 100 plus, ganon. Pwede Ay, na sir. Sobra pala. Ganon. 100 plus talaga yung bahay talaga kasi sobrang mahal ng materials plus labor pa. Labor. Yun ang malaki talaga. Kaya ang amin lang naman, kasi maliit lang naman yung budget namin, kahit kumasya lang sila na hindi sila maulanan. Yun ang Sukat mi doon, 5/8 ito, sukat mi. 5x8. So, okay lang yun, Maylin. Halimbawa, hindi man natin masakop yung 5x8 na yan, at least hindi na kayo maulanan, may bubong na kayo. Ayan. Oo. Ganun. Kahit maliit lang po sir, okay lang po yun. Mm. Basta maliit lang na mayroon lang talaga kami matutuluyan magnanay. Mm. Para hindi na po kami palipat-lipat. Kaya nga, yun ang namin, yun din ang nasa isip namin. Ito ang pinoproblema natin, yung lupa. Ngayon, nakikiusap tayo kay sir. Halimbawa, bumaba sa 20,000, sir. Kalahati lang, sir, kalahati lang, Yun talaga yung mo. Oh, down. So, ayan po sa mga sponsors po. Sa mga nag-ambag-ambag.
40,000 yung price. Madi-discount na lang daw po kasi may mga sobra-sobra naman daw doon sa Sobra-sobra sukat. naman yun, ano. Oo, doon sa sukat. Tapos, ito daw yung ang kondisyon ni sir, kalahati po. Halimbawa, 40,000, 20,000 yung down. And, bahala na yun sa susunod. Kung in kaso mapagawa natin yung bahay at may sumobra, pwede na natin ihulog pa yon para konti na lang yung kukulangin. Ay, yung Pwede mo yun, sir. Sa ano, pag magkapagado na, sir, Oh, sa abogado na tayo magpagawa ng kasulatan. pwede. So, kamay, Oo. So, bahala na kayo doon. Pero pupunta pa rin ako dito para makita ko pa rin yung papel na para sa kanya. kuha. Oo, Aw, papel na ano. Yung pinagawa na napapil. Pwede ba natin mapuntahan yung lupa? Pwede, sir, pwede. Para may idea din yung mga viewers ko kung gaano kalawak at yung gaano kaganda yung lilipatan nila. Pwede. Pwede, sir. Tara, sige. Pwede na may limpon. Bahay. Tara. Ay, dito mo naman. Eh, tara. Hmm. Ano, sir? Paano? Nabawas yung lupa namin dito, sir, sa kalsada? Sa creek. Kalsada? Mabasa tayo. Dito tayo daan sa ano. Yan mga kalangga. Dito tayo dadaan sa yan. Dito tayo dadaan sa sapa. And tatawid tayo dun sa kabilang kalsada. Ayun, tatawid tayo ng ano. Paano pag tumataas dyan yung tubig? Tumas pang tubig, hindi kami makatawid. Doon kayo sa kabila. Di ba may daanan din doon? Ikot po, sir, sa taas. Ikot Siguro sa taas. iikot kami niyan. May daanan ba tayo hindi mabasa? Ayun. Ay, di. Ano yung mga ano na yan? Ay, ang kahoy pa yan, sir. Isa-isa nga po ako. Kaya nangyari yun. Matagal na po sila katay. Ah, ito yung lugar tayo. Ito, sir, ang Kuya. lugar ni... Andyan ang hindi rumi, sir, mohon. Nandun yung muhon. Mohon. Asa hanggang abot saan ito? Sukat ba ilog siya, sir, baba? Diyan na, sir, pag ano lang, sir, pababa. Pababa. So kailangan pala dito pag may septic tank na pala sa Sa ano, sa Iba Arimar yun. yun, sir. Sa Arimar. pero kasako pa ng bahay niya yan. Di na, sir. Dito lang, sir, kan, sir. Sukat namin, sir, dito. Kami, Ito, may sobra pag dito. Dito yun, sir, oh. Yan. Ito, Tapos sa punta ron. punta ron. Yun, yung bakod na yon, yung poste. Pababa pa dito, sir. Ah, pasok yan. Pasok yun sa Lindy Rumi. Pasok yan. Pero makuha para namin yung, sa sir, ano? sa ano, kay, inanaban na yung pababa, sir. Nagpasukat na kami. Mm. Tapos sukat na mo, gusto na mo pasukat na sila. Hindi pa man. So papunta doon sa baba. Kay Lubi, yun na Lubi, sa akin yun, sir. Oh. Ito. Oo, pag ganun. Ay, ito abot dito pa to. Oo, mo yung ganyan. Ito Oh. yung straight nito. ay, niyaya mo. Papunta doon sa poste. Yun ang poste na ay siminto. Mm. So ito pala yung lupa dito. So ito po mga kalangga. Yung
lupa na binibenta. So kung ito yung gagawin natin, mangyayari dito, maglalagay ng dito. Recrap ang bato. Ha? Recrap. Babato dito. Mas maganda dito sir, hindi maano sa tubig. Bakit yan dinadaanan ng tubig yan? Daanan doon, lagyan mo recrap dyan. Hindi na ba ipaproject ng gobyerno yan? Yung ano na yan? Hindi na yan sir. Ewan ko sir. Kaya doon lagyan ng seawall dyan. Maglalagay ng seawall dyan. Agos papunta doon sa kabila. Papunta sa tulay niyan dyan sa Yung kabila yung doon. daanan, may priyahan. Eh di paano, tatamaan yung mga bahay dyan? Ewan ko kung tamaan. Sir, bali dito sa tanay dito. Diri andito sa likod. Diri ini andito. So ayan mga kalangga. So ito nga po, nakita na natin yung lugar at ang sabi ni Sir, 40,000 and 20,000 yung down para dito sa lupa. Ito po yung lugar. Wala nang ibang bakante dito kundi ito na lang po mga kalangga. So yan, bahala na lang kami mag-usap ni Sir about dito pagka natapos na natin or na-upload na natin ito at nakausap na natin yung mga nag-ambag-ambag dito sa ating pabahay kay Ate Maylin. And kami rin mag-usap din po kami ni Ate Maylin about sa desisyon natin dito. Kung ano yung pabahay na gagawin natin para sa kanya. Kasi kailangan ng sahig. Kasi may mga bato pa. Pluringan dito sir. Pluringan na. Pluringan. Maganda naman sana to sir, kaya gusto ko kasi Magtinda, maganda dito ang tinda sir kay daan na papunta sa maganda bundok. dito kasi walang matahimik yung lugar. Tahimik lugar. Mag-alaga ng baka sakali, maka-alaga ng baboy, Oo. Ganon. mga manok, Pwede. inaano ko. Ganon na lang. So at least nakita na natin yung lugar at nakausap na natin si Sir about dito sa kung magkano yung lupa at yung malinis naman daw yung papel dito. Malinis naman yung papel after daw po na mabayaran ng lahat po. Yung 40,000 magbibigay sila Sir ng deed of sale galing attorney. Okay na muna itong usapan natin para mas maganda pag kahit nandyan na yung budget namin. Halimbawa may pan-down kami, patawag po kita Sir. Nandyan man ako sa bahay sir. Gusto ko puntahan mo doon kay tingnan yung papel namin. Hindi, okay lang. Hindi, Kasi- para sir magtiwala ba kayo sa amin? Ay, okay naman, tiwala naman ako kasi nga, nakabenta ka na nga ito. So, Ang ko lang kasi yung abogado lugar, yun kan? basta nandyan na pera, hindi naman kayo babayad na wala yung wala yung papel. Hindi rin kayo magdadaw na wala yung papel. Doon tayo para, halimbawa, nandyan na yung perang pang down, makalikom ako ng pang down. Eh di, Maganda pag isa sir kung makasan. O kung mapista sa amin ha. Mapista sa amin, wala akong anak buhay. Kaya Galing nga. ako ng sakit. kung cash, di mas maganda. Halimbawa, mayroong cash yung aming sponsor, di okay. Ganoon na lang, at least alam ko na yung status dito sa babahayan at alam ko na yung lugar ni Ate Maylin. Mayroon na palang Wala may problema panimula di na Maylin okay may on metro ko gihatag di po ito. pala. On metro. Daanan doon. May mga right of way ba to? Lahat? Arin sir. May mga right of way siya. Kumbaga may mga daanan ito Kan pagkakabali. sir, on metro ang binigay ko sa Bawat. bawat isa. Kabilaan. Diyan yan Okay. Daanan papunta doon. Okay, sige. Highway. Yun na. Sir, maraming salamat sir. Sige, At least sir. alam ko na yung status. Ano pala ito? Video mo. Ayan mga kalangga. So, dito tayo ngayon kay Ate Maylin. Hindi na ako papasok. Dito lang. Kasi amna Oh. Lagyan kita ng ayan. Ayan. Ganito Ate Maylin. sir. Dito tayo at magaganda ng upuan dito ni Ate Maylin. Ay. Ayan. So, yun nga mga kalangga, nakausap na natin yung may-ari ng lupa doon. At obligado na talaga si Ate Maylin umalis dito. Ganun po. Obligado na po na si Ate Maylin umalis dito. So habang wala pa po tayong nakikitang kumbaga hindi pa napapinalize yung pabahay kay Ate Maylin. May budget na tayo kaso yung lupa problema pa natin. Pansamantala po na maghahanap kami ng malilipatan ni Ate Maylin. Yun po yung vlog ko nung nakaraan. Yun po yung nasabi ko nung nakaraan.
And ito po yung desisyon at resulta ng vlog po ko nung nakaraan na maghahanap kami ng maupahan. Meron na po kami nakita na lilipatan ni Ate Maylin kasi talagang pinupursige na o pinupush na talaga si Ate Maylin na umalis dito kasi darating na yung may-ari. So ang lilipatan niya malapit lang daw po. Saan ngayon Ate Maylin? Doon lang po sa may ano, doon lang po sa unahan, sa baba po nito. Sa baba lang nito. Tapos magkano yung ano natin? 1.5 po raw yan. 1.5 daw ang isang buwan. So mura na yan para dito sa lugar nila. At ang mahalaga nito, pansamantala po mayroon siyang matutuluyan, mga kalangga. At ang kagandahan nito habang tinatrabaho natin yung bahay ni Ate Maylin, yung mga anak niya safe, di sila mababasa, di magkakasakit yung mga bata. Tsaka ang importante mga kalangga, na habang hindi pa natin napapagawa yung bahay, komportable sila. Kasi ito gigibain na to, aalisin na tong bahay na to. Ano daw po ang sabi Ate Maylin ng may-ari nito? Ano po raw yun na, mag-alis na po raw ako ngayong katapusan ng April. Nag-alis ka na? Oo, umalis na po raw ako ngayong katapusan ng April. Sabi ko po, maghanap muna ako ng malilipatan ko na bahay kasi sabi ko, mahirap maghanap ng malilipatan. Sabi ng may-ari, kailangan na kasi namin yung ano, yung lote. Kaya maghanap ka na ng matitirahan mo na iba. So binigyan ka ng ilang araw? Kumbaga kasi katapusan anong araw ba ngayon? 6? Binigyan pa ako ng ilang araw hanggang katapusan ng April. Dapat ngayong katapusan April wala na po raw ako dito. Napapanood ba nila yung mga vlog namin dito? Sila po ang iba napapanood, kami hindi, kaya wala pa cellphone sir. Baka ano yan, baka ganito nangyari, baka nalalaman na nila na mayroong tutulong sa'yo kaya pinupush ka, pinupursige ka na umalis dito kasi napapanood siguro nila na ganun pa man, walang problema. At nung nakaraan pa napag-usapan na rin namin yan, di ba, napag-usapan na rin natin na mag-ano muna ako ng malilipatan mo, rentahan natin yun. Si Ate Annabel, di ba sabi niya meron, yun ba yung bahay na yun? Doon po daw sa kanila banda. So ganito ang gawin natin Ate Maylin, ganito yung gawin natin. Ano yun, 1 month deposit, 1 month advance, ano ba yung sistema doon? Magbibigay ka po ng ng 1.5 bago ka tumira ng bahay. O ganito, so kasi may sasagot naman sa bahay, ganito na lang gawin natin. Total may sasagot naman sa bahay, kausapin ko kung pwede na natin mabayaran yon, tapos lipat ka kagad para wala ng problema. Kasi kahit pa hindi ka paalisin dito, talagang kailangan umalis talaga dito Ate Maylin kasi sira na talaga. Oo. Wala na, hindi na maasahan yung tirahan. Kaya ito yung gawin mo. Sa palang tumutunog na sa Makaapak. ng mga bata, tumutunog na eh. Ganito na lang yung gawin natin. Pagka okay na, halimbawa pero yung may-ari anytime pwede na tayo lumipat doon sa upahan. Pwede na po maglipat. Sige, ganito. Sabi ng may-ari, basta mag-down lang po daw po ng 1.5 sabi. Ganito, magbigay ako ng pang down para lumipat ka kagad doon sa bahay. Bigyan kita ng pang down, tapos lipat kayo kagad. Para pagbalik ko, alamin ko na kung ano yung status nyo doon sa lilipatan nyo. No? Ikaw na bahala doon makipag-usap. Total kayo naman ang ikaw naman ang nakakaalam doon kung ano yung nyo. Ang target natin 3 months. 3 months kasi pag nagawa na yung bahay mo, lipat ka na agad sa bahay mo. Ate Maylin, okay ba sa'yo yung lupa doon? Kasi di ba kausap. Okay lang po yun sir kasi yung lupa na natingnan natin po po ako na magandang mag-alaga po din ng baboy, manok. Kasi tagilid din siya. Ganito parang tagilid din yung Maganda talaga doon mag-alaga sir ng baboy kasi yun ang ko nga sabi ko. Maganda naman siguro to dito kasi wala na talaga sir ibang lote na malipatan. Wala na. Wala na tayo makita na. Pinilit ko lang po yung may-ari kasi ito talaga. Paalisin ka na. Paalisin ako dito. So, ganito Ate Maylin. Okay na yung bahay, mapapagawa na natin.
Sa pansamantala, lilipat ka ng bahay. Opo, sir. Lilipat ka, mag-upa tayo. Tapos, yung problema na lang natin, yung lupa. Lupa. Kailangan natin namang pang-down. Kailangan natin ng pang-down and kailangan natin makaliko para dun sa sa lupa. Wala ba yung ano yun? Wala naman siyang sinabi kung kailan mo mabibili ganun. Wala naman ano. Wala naman. Basta kung may pera na tayo. Opo, Kasi- hindi po sinabi niya. Kasi gusto ko na talaga simulan yung bahay. Ang gusto naman ng iba, sana mabili muna yung lupa bago bahay. Mamaya, bibili tayo ng lupa, wala ka ng bahay. Kasi yung budget natin, ibibili natin ng lupa. Yun ang mahirap, di ba? Kaya itong gagawin natin, Ate Maylin. Hintayin natin yung mga sponsor na mag-ambag-ambag para sa lupa mo. No? Opo. Mag-down tayo ng 20,000 kung okay na yung makalikom tayo ng 20,000 tapos saka tayo magsimula ng bahay mo. Ang mahalaga, meron ka muna ngayon masisilungan. Meron tayong inaupahan para sa bahay mo. Ano masasabi mo, Ate Maylin, dito na gumaganda na yung takbo ng yung buhay mo? Di ba tanong ko sa iyo kanina, kaya mo ba magtinda-tinda, luto ng ulam, ikot-ikot na lang dyan? Kaya po, sir, kasi ginawa ko na po yun noon. Kaya lang ngayon, di na nangyari sa akin na Ano nangyari? magluto-luto kasi sa sobra ng hirap sa buhay, gipit lagi. Hindi, kasi ganito yan, Ate Maylin. Halimbawa, bigyan ka namin ng puhunan na sumobra yung budget natin. Bigyan ka namin ng puhunan para sa pagluto-luto. Sabi mo, nagtinda ka na ngayon. Hindi, baka maulit na naman ulit, maubos yung puhunan. Di ba? Maubos ulit yung puhunan. Anong diskarte na gagawin mo para hindi maubos? Para, siyempre, pababalik ako dito, i-update ko yung mga viewers natin na nag-aabang about sa buhay mo. Baka mamaya, ilang buwan pa lang, ubos na yung puhunan mo, balik ka na naman sa pagbubuhat ng bato. Ay, Anong, hindi man po, sir, siguro yung mangyari. bakit kasi dati sabi mo nagluluto? Hindi, dati po, marunong talaga ako magluto, sir. Kasi dati, nagluluto man talaga ako. Mahilig ako magtinda. Oho. Nung kaya lang ngayon, hindi naman ako nakapagtinda kayo. Maghakot-hakot na lang ng bato kasi wala man akong puhunan. Kasi paano nangyari na ubos yung puhunan mo? Ano po yun, dahil po dun sa tatay nila na lasinggiro. Lasinggiro talaga yun, sir, tatay. Kumbaga yun ang nakaubos ng puhunan mo. Kasi nagaano po yun, may bisyo po yun. May bisyo. Grabe po ang bisyo nun. Nung magsama pa kami talaga nung maliliit pa mga anak ko. Grabe talaga ang bisyo noon. Kumbaga yung kita mo, Inaano ka- kinukuha niya. Oo, kinukuha niya po nang hindi ko alam. Tapos hanggang tulot na lang ako ng luha. Ganun. Kaya yun, naubos ang punan, wala na. Wala nangyari. Ganun pala. Kaya nga sabi So ko, ngayon, ito yung second chance. Opo. Pagkakataon mo na para ibangon ang sarili mo. Ingatan mo yung magiging puhunan mo. Para ikaw lang din naman, kumbaga para sa'yo din lang naman ito para hindi ka mahirapan. Kasi pagka nagkasakit ka, kawawa yung mga anak mo. po talaga, sir, mahirap talaga magkasakit. Oo. Naiisip ko po talaga yun na mahirap magkasakit kung magkasakit na po talaga dahil sobra na pong bigat na binubuhat. Yun po ang iniisip ko talaga, sir. Mahirap. Sana hindi po magkasakit, sir, kasi kawawa mga anak ko. Hindi Kaya ako nga. makapaganap buhay. Kaya ito yung gusto ng mga viewers natin, mga sponsor, supporters, na baguhin yung buhay mo, hindi yung pagbubuhat. Katulad ngayon, nakita ko kanina, may dala-dala ka na ng mga bato. Kasi may order po kanina na 6 na sako. Sayang man po, sir, ang 200 kung hindi ko po yun hahakutin. Sayang po ang 200 kasi sa maghapon po, wala po ako makukuha ang 200 kung hindi ko po yung gagawin. Kaya nga, yun nga, nakita ko, buhat ka na naman. Ang dumi mo kanina. Kaya ito yung ano ko, naisip ko talaga, isabihin sa'yo, para makapaghanda ka na rin pagdating ng oras. Para kumbaga gumaan din yung kalooban mo. Yung problema mo, mabawas-bawasan na may mga blessings na darating pa sa'yo, hindi lang bahay mo, kundi pati yung magkakaroon ka ng puhunan para sa pang tinda-tinda mo ng ulam. Magkano lang naman bagayan? Mayroon kang pambili ng gulay, pili ka ng mga isda-isda or pwede mo na mailako. Diba ganon? Okay. So anong masasabi mo na ganito yung nangyayari, dumarating sa yung mga blessings?
sa tulong ng Team Rochelle community, sa tulong ng mga individual, may grupo, nag-ambag-ambag para sa bahay mo. Anong masasabi mo? Masasabi ko po talaga ngayong araw na to na nagpapasalamat ako ng sobra dahil magaan po sa loob ko talaga na may tumulong po sa aming magnanay na meron na akong masisilungan na bahay. Kasi mahirap po talagang dinadanas ko. Papasalamat po ako ng sobra-sobra. Sa mga nagtulong sa akin, sir. Salamat po talaga ng sobra. Hindi ko man po sila nakikita, pero sinasabi ko po ngayon sa kanilang lahat, salamat po talaga sa blessing na dumating sa amin magnanay. Anong sabi ng mga kaibigan mo? Sabi po ng mga kaibigan ko, napakaswerte mo, Ate Maylin, kasi napansin ka ng vlogger. Sabi ko, ma'am po, hindi ko po in-expect na mapansin ako kasi nabigla po talaga ako, sir. Dumating po kayo, nabigla ako. Pero Hindi mo akalain na mayroong ganito pala? hindi ko po akalain na mayroon pong darating sa akin na ganitong vlogger po. Akala mo ba nung una kung ano lang? Akala ko Nung po, nakita mo kami? Nung nakita ko po kayo, akala ko po yung tatay ng mga anak ko. Grabe po ang takot po noon. Akala mo tatay ng mga anak mo? Opo talaga. Bakit? Kasi inisip ko po noon, baka kukunin mga anak ko. Baka kukunin yung anak mo. Po, nung makita ko po kayo, sabi ko baka ang tatay ng mga anak ko. Hindi pwede niya makuha yung mga anak ko. Hindi mo inisip kung ano kami. Hindi po. Basta ang nasa isip mo, baka kasamahan ng... Ang nasa isip ko po noon, yung tatay nila, baka kunin po sila lahat sa akin. Kaya grabing takot mo na. Grabe ko po ang takot ko noon. Makita ko po kayo doon. No? Oh. Grabe po talagang takot ko noon. Baka sabi ko ang tatay nila, kunin sila lahat. Hindi ko ibibigay. Pero nakausap mo na kami. Nung nakausap ko na po kayo. Kaya pala biglang naiyak ka, no? Opo. Pero magaan po talaga, sobrang gaan ng loob ko nung nakausap po ninyo ako. Kasi sabi ko po sarili ko, baka ito na siguro ang Swerte mo. swerte ko siguro. Swerte siguro to sa akin na napansin ang problema namin magnanay. Pero may Ganun po. idea ka na nun sa mga vlogger? May idea ka na wala pa? Kung ano yung mga ginagawa ng mga vlogger, tulad Ay, namin. sa mga vlogger po. Nanonood man po ako kasi yung binata ko pong lalaki na anak, may cellphone po yun, sir. Nanonood siya? Meron po, Nanonood ka? nanonood, mahilig po yun sa mga vlogger. Time na yun na mayroon nag-vlogger na Nag-vlog sa isang pamilya, na natulungan din. natulungan sila magnanay kasi iniwanan po yun ng tatay. Ngayon, napanood niya na ito sa'yo? Sina po, Ng anak mo? po, naluha po siya nung Naiyak yung anak mo? nabigla binata? po siya doon sa sa Tarlac. Sabi niya, mama, totoo ba yung nakita ko? Sabi ko na yung vlog. Oh. Sabi ko, hindi ko po in-speak na mayroon magbablog sa akin. Hiyang-hiya nga ako kasi sabi ko puro lalaki yun. O vlog yun eh. Ano mama ang kwento sa'yo? Sabi ko, maraming kwento. O ngayon, mama, baka naman na-vlog ka. Paano pag tinulungan ka, babalik ka pa kay papa? Sabi ko, hindi na, kasi sobrang hirap sa buhay na dinanas ko, hindi na babalik ako kay papa mo. Tama yung decision mo. Kasi baka Hindi na mamaya, ako babalik kasi pag bumalik yun, ano mangyayari, problema na naman. kasi baka mamaya, di ba, magkaroon ka ng puhunan. Tapos, panibagong hanap buhay ka na. Meron ka ng pagtinda-tinda, magkakaroon ka ng pera, babalik yung asawa mo. Baka mamaya niyan, ubos na naman yung puhunan Ay, mo. hindi na po yan sin mangyayari na babalik pa siya kasi sa ilang taon na dinanas ko. Sa ilang taon, higit 2 taon. Sa paghahakot po ng bato, hindi ko na inano na magbigay ng mga ano sa anak niya. Tiniis ko po yun lahat. Kasi kung tatay po siya, sir, dapat ginawa niya lahat. Kay tatay siya pero hinayaan niya ang pamilya niyang iniwan. Tumabit sa ibang
pamilya na dapat hindi niya dapat iwanan kasi maliliit pa mga anak niya. Hindi po mangyayari yan na magbalik pa siya. Mhm. Kasi sobrang hirap ko na dapat hindi ko po dapat buhatin ang mga bato kasi ang ayaw ko po talaga yung mga mabibigat na trabaho. Wala ka lang choice. Wala lang po akong choice. Kailangan po talagang buhatin para lang magkapera. Mm. Yun po talaga. Grabe, ito mga kalangga yung sitwasyon ni Ate Maylin. Naikikwento niya, nung una namin pagpunta dito, yun nga, na akala niya, ano daw, tatay ng anak niya, kukunin yung mga anak niya. So, nagulat siya, takot na takot siya. At nung nakausap na kami, parang gumaan daw yung pakiramdam niya kasi syempre, kung napanood nyo po yung part 1 natin, grabing iyak ni Ate Maylin. Talagang binuhos niya, ilinabas niya yung sama ng loob niya. Doon po, lahat na buhos ko na po lahat. Ang problema ko sa inyo, sir, lahat talaga, talagang tumulo po talaga. Kaya, po. talagang nagtiwala siya na sa amin sabihin kung ano yung sama ng loob niya sa asawa niya, problema niya sa pamilya niya, problema niya sa paghahanap buhay niya. So, ayan, salamat sa iyo Ate Maylin at nag-share ka sa amin ng ganon. And ito, sa tulong ng mga sponsors, sa tulong ng Rochelle community, magkakaroon ka ng bahay, magkakaroon ka ng puhunan, at sana magkaroon ka rin ng lupa dahil sa tulong nila. Ngayon, ano masasabi mo sa anonymous sponsor at sa mga nag-pledges? Kasi merong anonymous sponsor na nagbigay ng malaki at sa mga nag-ambag-ambag nito. Kasi ito ang ginawa ko Ate Maylin, piso mo, bahay mo. Ibig ko sabihin, piso nila, kapalit ay bahay mo. Pag naipon yon. Ngayon, nagbayanihan, ambag-ambag, may 500, may 300, 1,000. Ganon. Hanggang sa nakapagbuo tayo ng pabahay mo. Na matulungan tayo about sa lupa mo pa. Hindi naman natin yun talaga piniplease. Kumbaga, sana lang. Ganon. Ano po po ba sabihin ko, sir? Ha? Nabot na ako ng hiya, sir. Nahihiya na daw si Ate Maylin. Baka maluhan na naman. Baka maluhan na naman daw siya. Sobrang hiya na daw niya kasi hindi niya talaga in-expect eh. Kasi ang ano lang niya, kung ano lang meron daw na ibigay sa Ang ano kanya. ko lang po talaga, sir, kung anong mayroon may ibigay sa akin. Yun Hindi lang mo po ito talaga. inakala na magkakaroon ka ng bahay. Hindi ko po inakala na magkakaroon po ako ng bahay. Simpleng bahay man lang po ang gusto ko, kahit mga kahoy. Parang ganon lang po mga kahoy. Simple lang po talaga, sir. Pero hindi mo inakala na may magpapabahay, yung simpleng bahay na pinapangarap mo may magpapabahay na ibang tao para sa'yo. Hindi mo kaano-ano, di ba? Hindi ko po na ganito po talaga na mayroon tutulong sa akin na ganito. Kasi ang pangarap ko lang po talaga, mga hanggang kahoy lang po talaga. So, maano lang kami magnanay, matirahan lang namin kahit maliit lang talaga. Yun nga, Ate Maylin, tuloy-tuloy lang tayo sa pag-pray, tuloy-tuloy lang tayo mangarap para sa mga anak. Pagdating ng panahon, baka ito rin ang tutulong sa'yo. Diba? Sana po makatapos sila pag-aral kasi ano mo, ipursige mo na makapagtapos para sila yung tutulong sa'yo pagdating ng araw. At ang kagandahan dito Ate Maylin, yung mga bata hindi na mauulanan kasi magkakaroon ka na ng bahay. Kasi pag umulan po talaga, sir, minsan masama ang panahon. Kawawa talaga sila. Ang kinakatakutan ko lalo na pag mga nilalagnat, ganun. Naku, grabe ng takot ko niyan, sir, kasi yung isang babae ko nung magkasakit yan, nung ma-hospital yan, wala talaga kahit piso. Sila Teneriza, sila Maanabil. Kahit piso wala? Wala, nabaon talaga ako nakaraan taon sa utang, grabe. So ayan Ate Maylin, may dala akong bigas para sa iyo. Bigas ka na naman. Grabe Ate Maylin. Naipon na pang bigas ko. Naipon na. So kung ano masasabi mo na ito, may bigas ka na naman ngayon, hindi ka na nahihirapan na... Hindi na po ako nahihirapan sa bigas namin. Ang ano ko lang, pang-ulam namin. Ganun, nag-discarte man po ako pang-ulam namin. Ito pong bigas, malaking tulong na po to sa akin kasi magkano po ito kung bibilin ko to. Wala man akong pambili.
Diba? Yan ay sa tulong ng mga sponsors, sa tulong ng mga supporters. Nagkakaroon po ako ng pambigay sa kanilang bigas. Kasi alam nyo naman, yung views napakababa, yung revenue napakababa. So, sinasakripisyo ko lang po ang aking channel para lang makatulong tayo sa ating mga kababayan. Kahit wala akong views, tuloy-tuloy po ang paglingap. Kahit ganito lang po ang aking revenue, okay lang. Yung mahalaga nakapagbigay tayo ng ngiti at meron tayong pang-ayuda para sa kanila. Okay na yun sa akin mga kalangga. So maraming salamat sa inyo na sumusuporta dito sa aking channel. Bagsak man ang ating revenue, bagsak man ang ating views. Pero yung naibibigay ko namang saya, sobra-sobra, umaapaw po sa mga taga rito sa amin. Sa mga napupuntahan ko po. Okay na po yun. Ang mahalaga dito kasi charity vlogger tayo. Gawin natin kung ano yung nasimulan natin. Gawin natin kung ano ang pagiging charity vlogger. Ngayon, ang community po ng Rochelle, pinalalawak natin. Iba't ibang lugar. Opo, iba't ibang lugar po. Tayo nakakatulong. No? So, darating yung time, aangat po. Sabay-sabay ang Rochelle. Sabay-sabay po ang Roboys. No? Ako lang is, kahit napag-iwanan man tayo, sakripisyo tayo dito, pero sa mata ng Diyos, angat tayo. Ganun po yan. So, hanggang dito na lang po ang aking vlog dito kay Ate Maylin. Ngayon, Ate Maylin, yung sinabi ko sa iyo, yung bahay, no? Opo. Yung bahay, kausapin mo na yon, mag-down ka, tapos lipat ka. So, ayan, ganito Ate Maylin, bibigyan kita ng pang-down mo. Tapos, naka-down ka na. Lipat ka na doon. Pagbalik namin dito, doon na kami tutuloy. Kina Ate Annabel yun, di ba? Opo, doon. Ayan, alam ko yun. Oh, para hindi ka na mahirapan. Para hindi ka na magtiis pa dito. Grabe man ito. Oh, yung mga gamit mo dito, dalhin mo na doon. Para pagbalik namin, doon na kami didiretso. Doon na kami tutuloy. Para kumustahin ka namin at balitaan about doon sa napag-usapan namin ni Sir doon sa bahay mo. Opo. Or sa lupa pala, I mean. Kasi yung bahay naka-ready. Yung lupa lang. So ngayon, bigyan kita ng pang-down. Tapos, ibigay mo na sa kanya. Ang estimated natin dito is 3 months. Sana lang matapos natin yung bahay mo in 3 months kasi alam ko naman na hindi basta-basta yung yung paggawa ng bahay. Pero baka masyadong pagka tumagal kasi sayang yung pangupa natin kahit papano. 'Di ba? Maidagdag natin sa pabahay natin. Ganun. So ayan, bigyan kita ng 1.5 para pang down mo, tapos lipat ka na doon. So ano masasabi mo, Ate Maylin? Hawakan mo, Ate Maylin. Talagang di kami kay Sir Mama din. Pagpapasalamat po ako dahil natulungan po ako ninyo. Yun, i-down mo na yan, lipat ka na doon para komportable na yung mga anak mo, hindi na katulad nito. Yan, mga kalangga, nung nakaraan po pumunta tayo baga dito. Grabe, makulimlim na naman. Kawawa yung Uulan na bata. po ito, sir. Mag-uulan naman to. So, ayan. Bye-bye po. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mga tulong ninyo at sana tuloy-tuloy pa po yung blessing para sa kanila at mapaayos natin yung bahay niya. Maging sa kanya na yung lupa, maging komportable na silang lahat, mga pamilya niya. So, ako yung nagpapasalamat sa mga tumulong para dito sa bahay ni Ate Maylin. At sana hindi lang po dito kay Ate Maylin. Yung iba pa natin mapupuntahan, may scout, matulungan din pa natin sila, mapabahayan pa natin sila. Dahil malaking impact po ito sa community natin, sa Rochelle community. Pag nagkataon dito sa aming lugar. Makikilala tayong lahat, hindi lang tayo makikilala, kundi nakatulong pa tayo. Nagkaroon tayo ng nakapagpasaya tayo, nakapagbigay tayo ng ngiti sa mga katulad nila Ate Maylin. Di ba? So, tulong-tulong na lang po, bayanihan para sa mga katulad niya. And tulong-tulong na rin po sa ating community para umangat po ang lahat. So, yan po. Bye-bye po. God bless sa inyo lahat. Sana huwag kayong magsawang suportahan ang aming mga charity vlog, si Alpi. Yan. At may kasama tayo, si Jeffrey. Yan. Import. Nasagi na si Kuya. Import yan. And dyan po mga classmates namin yan ni Alpi.
nung high school. Sinamahan din tayo. So, yan po mga kalangga. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat. At naway maging safe tayong lahat at mas lalo pa po kayong i-bless ni Lord dito po. Ngayon, ang advice ko sa iyo, Ate Maylin, tuloy-tuloy lang. Huwag susuko. Pray kay Lord. Kailangan ko Oo. talaga di rin magsuko. Oo, para sa anak mo. Alagaan mo sila na mabuti and Ayun po yung anak ko siya grade 1. ayan, yung pala. Tatlo pa po yan na maliliit iniwanan, no? Grade 1, tatlo yan Hindi maliliit. lang awan ama. Okay lang yan, at least napatunayan mo sa sarili mo na kaya mo kahit wala yung tatay. Di ba? Talaga, kasi maraming ang nakasabi, buti nakayanan mo. Mhm. Sabi ko talaga, nakayanan na lang siguro kasi araw-araw ko nagpipray bago matulog, sana kayanin ko. Kaya yan kasi para sa mga anak, di ba? Sabi ko nga sa mga kapatid ko, kahirap nang walang asawa, di ko maintindihan sarili ko. Sabi ng kapatid ko na babae, lumaban ka, lakasan man loob mo, dapat hindi ka panghinaan ng loob. Kailangan, huwag kang susuko ate, kasi malilit pa mga anak mo. Kahit wala kang asawa, ipakita mo sa lahat na kaya mo. Yun. Pakita Tama mo yan. ate, huwag kang mahiya, yun, nag-umpisa na sa'yo, malay mo swerte na pagkakataon na. Huwag kang susuko ate. Yun. Yan mga kalangga. Iyak na naman si Ate Maylin. Siyempre, ikaw ba naman yung hindi mo ini-expect na magkakaroon ka ng mga ganitong Talaga, swerte sa totoo buhay. po talaga sir, lahat na problema ko talagang sinasabi ko po talaga na buhos ko na lang po lahat talaga. Totoo po talagang dinanas ko. So, yan. Bye-bye po. God bless po sa inyo lahat. And kita-kits po ulit sa susunod nating update kay Ate Maylin. Bye-bye. Kaibigan at kasama nyo, Kuya Regan Vlog. Matulungin at mabuti sa kapwa, matanda man o mga bata, sa adventure ay isasama ka. Kabutihan lagi ang dala, saan man magpunta, Kuya Regan Vlog.